pinagpala ka upang maging pagpapala. Come on. Hallelujah. Patuloy nating batiin ang katabi natin. Hallelujah. Pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. Amen. Praise God. Please be seated with the wonderful presence of God. Thank you, worship team. Salamat, 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 salamat. Purihin ang Diyos sa mga buhay natin. Amen? Amen? At talaga naman ang Diyos pag nagplano, pag ang purpose talaga naman, kumbaga, ang plano talaga ni Lord, ang purpose ni Lord precedes plan. Kaya kung makikita niyo po, ang ating pag-uusapan is about God's purpose, my assignment. Amen? God's purpose, my assignment. Kapag sumagot kayo ng amen, ibig sabihin niyan, Lord, yes to your will. Amen? Kapag other meaning ng amen means all the glory belongs to God, all honor, all glory, all honor is for Him. That's why His name is great. Amen. And every time you answer that, you agree, ang ibig sabihin ng amen means so be it. Mangyari ang kalooban mo, Lord. So be it. Amen? Ayan, amen. So, nawa maging matalab, malalim ang dating sa iyo ang salitang amen. Amen? O yan, masanay kayong mag-amen. Oo, help me to preach. Ayan, mag-agree. Yun yung amen. Mag-agree, aayon ka. Kaya lahat ng panalangin, ang dulo lagi ay Lord, amen. O, di ba? Okay po ba? Praise God. God's purpose, my assignment. So, sabihin mo sa katabi, may assignment ka ba? Oo. Pag tumigil ka ng mag-aral, wala nang assignment. Pag tumigil ka ng magtuklas, wala na hong assignment. Pero pag once na patuloy ang buhay mo ay nagtutuklas, nagdidiscover, ang assignment ay walang katapusan. Amen? Naniniwala ba kayo kapag bawat sa parte nyo? Kasi God has a plan for us as individual, as a group. And He has placed us in a position to serve Him. That's why you have assignment. Meron kang assignment. May tinalaga, may inaatas sa'yo ni Lord. May atas sa'yo ang Panginoon. Kaya may tinatawag na salitang katawagan. May salitang atas sa'yo ni Lord. Ang atas niya sa'yo as individual, and God has placed you in a group so that you can serve God, so that God can position you. Amen? So that God can position you. At pag once na i-position ka, doon mag-uumpisa ang assignment. Parang katulad sa eskwelahan, maglalagay ng subject ang inyong teacher. Magtuturo muna siya at sasabihin niya, bukas, bibigyan ko kayo ng assignment ngayon, bukas ay ilatag mo sa akin ang iyong sagot. Amen po ba? Meron pong sagot. At bawat isa, may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. At unique ka. Binigyan ka ng unique na kakayanan. Kaya discoveryhin mo yan. Kasi ang assignment mo, ilalagay mo yan sa tamang lugar. At ang assignment mo ay i-discovery mo yan. At para di ka matenga sa apat na corner ng gusto mong gawin. At ang purpose ang magpapalabas sa iyo sa iyong box, sa kulungan ng yan, mundong yan. At kapag wala kang purpose, ang buhay mo, buhay ka lang pero useless. Hindi ka mapakinabangan. Ang tawag sa iyo ay consumer. Pero di ka na mapakinabangan. Ready ka ba nito? Para di ka matenga. Pinag-aralan mo, ako tapos naman na. O di, okay na. Tingin mo okay na. Di po totoo yan. Dahil habang buhay ka, meron kang dapat gawin.
At ang tawag niyan ay assignment. Ngayon kang dapat gawin. Huwag kang matenga. Huwag kang tumigil dyan. Kaya si Jesus, sabi ng Luke chapter 4, verse 43, He said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I had been sent. For this purpose, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. Kingdom ng Diyos. Ang kaharian ng Panginoon, ang kingdom ng Diyos ay isang lugar yan, the realm where God rules and His word is obeyed. Kingdom, the kingdom of God is the realm, isang domain, isang lugar where God rules and His word is obeyed. Yan yung kaharian ng Panginoon. Isang mundo yan, kung saan isang lugar yan, na ang mundong yan, nandoon ang rulership ng Diyos, nandoon ang utos ng Diyos, nandoon ang command niya, nandoon ang salita niya, at ang mga salita niya, inilalatag niya sa iyo, sa harapan mo. Para ito ay iyong sundin. At sabi niya, binigyan ko kayo ng puso, ang puso niyong bato ay papalitan ko ng pusong laman. At ang puso niyong masuwayin ay papalitan ko ng pusong masunurin. Kaya maging pagsunod, ibinigay sa iyo ng Diyos ang kakayanan. Kaya sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, that to obey God is not a burdensome. Ang sumunod sa Panginoon ay hindi mahirap. Kaya ka nahihirapan kasi mayroon kang agenda na gusto mong ipilit umayon ang Diyos sa iyo. Kasi mayroon kang gustong gawin, gusto mong ang Diyos ang paayunin kaysa ikaw ang sumunod. Kaya ang tawag niyan ay the Middle Kingdom. Dala-dala mo ang Middle Kingdom at ang tawag niyan ay religion. Dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Gumawa ka ng sarili mong mundo na akala mo, yun ang pinadala ni Lord. Hindi po nagtayo si Lord ng religion. Ang tinayo niya ay kaharian ng Diyos Ama. Kaya ang religion makes you religious. But the kingdom of God makes you righteous. Jesus wants you to be righteous. Pag sinabing righteous, right relationship with God. Pag sinabing righteous, right living, right thinking, right doing, right speaking, right everything, you do it right according to what God wants, not according to what the group wants, what the religion wants, but what God wants. Amen to that? Amen. Yan yung kaharian ng Diyos, the realm where God rules. Andoon, kitang-kita mo ang Diyos nasa gitna. Bakit nakita mo ang Diyos nasa gitna? Kasi nagbabago ang lahat. For where the presence of God is, there is liberty. Kung nasaan naroon ang presensya ni Lord, nandoon ang kalayaan, nagbabago ang buhay, naaayos ang buhay, hindi stagnant. Ang buhay naaayos, kaya maraming pumupunta dito, kahit malayo pumupunta. Hindi dahil si Pastor Dong ang pinupuntahan, please. Tao din akong kagaya mo. Woe to me kung ang tao na ang kinikilala kaysa kilanlin ng Diyos. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Napakahalaga yung kingdom na yan. Kaharian ng Panginoon ang itinatayo. Hindi grupo ng tao ang itinatayo. Kaya ang kingdom is composed of the king and the domain. Kingdom is a composed. King is no other than Jesus.
and the domain or the territory, the authority over the territory. Nandoon si Jesus na siya yung authority. Yan yung tinatawag na lugar na kung saan nandoon ang kinakahari ng mga hari na walang iba kundi si Jesus. Andoon ang hari, ang Panginoon. Kaya kung saan nandoon ang Panginoon, nandoon ang authority. Kaya kung nandoon ang authority, nandoon ang kalayaan ng taong mga naniniwala. Pinapalaya ang mga mahihirap mula sa kahirapan, ililipat sa kasaganaan. Mula sa kaguluhan, bibigyan ng kapayapaan. Mula sa kawalan ng patutunguhan ay bibigyan ng dahilan kung bakit siya mayroong pupuntahan. Bakit ganon? Hindi po ultimately sagot dahil nakatapos ka na. Marami hong tapos hanggang ngayon, mahirap pa rin. Kaya yung problema, tapos din sila. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maintindihan nyo ang domain na yan, ang mundo na meron ka, na gustong abutin ni Lord. Kaya dito yung assignment natin, napakahalaga, ay malaman mo ano ang purpose, bakit ka may hininga. Ano ang purpose, bakit ka may hininga? In Him we breathe, in Him we live, in Him are all things. Sabi ng Acts 17, in Him we live. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo humihinga. Sa Kanya lahat-lahat sapagkat Siya ang lahat ng lumikha ng yan. Ano pang dahilan mo para di ka makapaglingkod sa hari ng mga hari? Kung may dahilan ka, ang tingin mo yung yan ang okay, believe me, maghintay ka ng taon, iyong pinaninindigan, pagagapangin ka sa sarili mong kamunduhan. Pero pag pumasok ka sa domain ni Lord, pag pumasok ka sa mundo ng Panginoon, yung realm na yon ay yung walang ibang ultimate na siyang pinakarurok ng ating lahat ng kasagutan, ng ating problema, ng ating kinakaharap, ng ating dinadala. Alam nyo po, pag nakita mo yan, yung authority na yon over the territory, yan ang magpapalaya sa iyo kung saan ka inalipin ng kaaway. Palalayain ka. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 3, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kalayaan. Sabi mo sa iyong katabi mo, pinalaya ka upang magpalaya ng iba. Ang galing, ano? Ang galing. Praise God to that. Glory to God to that. Kaya ka pinagpala, upang maging pagpapala ka, huwag tumigil sa sarili mong mundo ang pagpapala mo. Kaya kapag pinagpala ka, dapat halatang halata. Halata dapat, di ba? Ha? Pag nakita ka ng nanay mo, sasabihin ng nanay mo, pinagpala na naman ako sa araw na ito. Di ba? Kaya nakita ako ng nanay ko, pinagpala yung nanay ko na naman. Siyempre, hindi lang naman nanay ko pinagpala. Ako din, pinagpala, higit sa lahat. Sa nanay ko. Amen po ba? Ewan ko lang, yung ibang mga anak, pag nakita nanay nila, problema na naman to. Problema na naman to. Ba't ganyan ang tingin nyo sa nanay nyo, ha? Ha? Sino may problema, siya o ikaw? Kapitbahay daw. Kapitbahay daw problema. Ay, nako. Hallelujah. Hindi issue dito kung may problema o walang problema, kundi ang issue dito, paano ba naghahari sa ating kalagitnaan ang Panginoon? Kaya ang domain, walang iba kundi ang religion, ang pamilya, ang government, ang education, ang media, at ang entertainment. Yan ang domain. Yan ang domain. Yan yung lugar na kung saan gusto ni Lord, ang assignment mo ay iyong malakaran. Yan ang domain. Gusto ni Lord na ang assignment mo, mabago ang religion to relationship.
Hindi nagtayo si Lord ng religion. Ang tinayo ni Lord ay kaharian ng Diyos. Kaya naparito siya upang ipahayag ang kaharian. Ang mabuting balita tungkol sa paghahari ni Lord. Naparito si Lord upang ang pamilya ay magiging modelo. Ang pamilya ay makitaan ng mga anak na honorable. Nandito si Lord para ang government, sabi ng Isaiah 11, sabi ng Isaiah 9, di ba yung government ng Panginoon, ang gobyerno ni Lord sa langit ay nakitang-kita, nagmamanifest sa lupa. Makikita natin yung economy, yung langit, talaga ng kasaganaan, na puno ng kasaganaan, ay kitang-kita natin, nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang ekonomiya, di ba? Ang education, ang mga kabataan, ay talaga namang kitang-kita mo ang taas ng pagiging edukado, word-oriented ang mga bata. Nandoon ang good manners and right conduct. Educated. Na-educate ang mga bata is God's-oriented, word-oriented, hindi religious-oriented. Dami ngayon, religious-oriented, luluhod, tatayo, uupo, luluhod, tatayo, uupo. Nananalangin naman, pero kung mainis sa magulang, kung magsalita sa magulang, kala mo pantay ang magulang sa mga anak. Wala nang iba, kumbulyawan ang magulang. Ganun na lang. Wala na ang honoring. Kaya nga, ang domain ng education ay kailangan ay maabot ng mabuting balita. Ang media, ano ngayon ang balita sa mga social media? Mabuting balita o masamang balita? Kaya mayroon pong daily life sharing. Huwag niyo pong maliitin. Hindi po programa ng tao yan. Kaya po may daily life sharing. Dahil ang daily life sharing, ang puso niyan is to occupy earth until Jesus come. Occupy earth until Jesus come. At ang mensahe ng media, social media, hayaan mo nating ma-occupy ng mabuting balita, marinig ng lahat ng tao ang mabuting balita sa ating ere. Ating paligid, marinig ang mabuting balita because faith is coming from hearing and hearing. Para marinig ng social media ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan ang domain. Entertainment. Ano ang nangyayari sa mga artista ngayon? Mas madalas pa ang mga hiwalayan na mag-asawa ang talagang ibinabalita. Pero ibinalita ba ang mga mararangal na gawain, marangal na buhay? Tingnan niyo po ang entertainment ngayon. Yan ay isa sa mga domain na kailangan maabot ng salita ng Diyos. Kaya church, hindi tayo nag-church para lang maabot ang ating sarili. Lumubag, gumaan ang loob. Nag-church ka ba para gumaan lang ang loob, pero wala kang pakialam sa 7 domain na yan. Kung wala kang pakialam sa 7 domain na yan, hindi mo naiisip na may malaking assignment kang nilagay ng Lord sa iyo. Yung purpose, bakit ka humihinga, pag hindi mo yan alam, something wrong with your journey in the Lord. Hindi to pinag-uusapan kung ang dami mong narating natapos, hindi. Ang pinag-uusapan dito, paano mo na-exhibit ang kingdom dimension. Kaya yung purpose ng Panginoon, the original goal and intent of the Creator, the reason something exists. Kaya yung purpose na yan, kailangan mong makita, kailangan mong maunawaan yung purpose, the original intent. Yan yung purpose na meron ka. Ito yung finding the meaningfulness of life. Yung madiscover mo ang meaning ng aking buhay. Madiscover mo bakit ang buhay ko ipinanganak sa mundong ibabaw na ito. Bakit ka pinanganak?
Huwag mo laging tangkilikin na may saklay ako, kawawa naman ako, nagbilang ka ng mukha kang kawawa. Kaya lagi ka na lang, meron kang insecurity, blaming spirit. Meron kang laging, kundi na ang dahil sa nanay ko, di ako maging ganito, na mali, maging ganito, kawawa ang buhay ko. Nang dahil sa tatay ko, nang dahil kung kanino mo bliname, bakit ka ganyan ngayon? Alam niyo po kung bakit nagbilang ka ng puro kabiguan, kaysa bilangin mo ang kasaganaan at pangako ni Lord na gumanda ang buhay mo. Kung may pressure, opportunity ko ito na aki pong makita o masalamin ang sarili. Hindi para kawawain ako kung may pressure. Hindi para kawawain ako. Ang pressure ay nakakatulong din para masalamin mo kung nasaan ka na nakatayo. Alam nyo ba, malaking salamin din ang saklay kong to. Sa palagay nyo, kung wala nang challenge sa buhay mo, anong kwenta ng buhay mo? Ano sa palagay mo? Pero gusto mo ng ginhawa lagi. Tanong ko namang pangalawa, sino ditong nabuo sa gitna ng ginhawa? Sagutin nyo ako. May tao bang nabuo sa gitna ng ginhawa o karamihan sa gitna ng ginhawa ay nawasak ang buhay nila? Totoo to. Marami na ako nakita na mayagpag sa ginhawa, isang araw gumapang ang buhay nila. Dahil hindi nila alam i-handle ang success. Kaya do not underestimate pressure because pressure is a very good teacher to teach you how to see yourself from the perspective of God. To see yourself. Masalamin mo ang sarili mo ayon sa pamantayan ni Lord. Masalamin mo ang sarili mo why these things, the reason of these things, why these things exist. Bakit ako nandito? Ano ang umpisa ng buhay ko? Bakit ako pinanganak ng nanay ko? Ano ang purpose ni Lord sa buhay ko? Dapat makita mo yan ayon sa pamantayan ni Lord, ayon sa standard ni Lord, ayon sa salita ni Lord, hindi ayon sa sabi-sabi ng paligid mo. Makita mo yan, alam mo ba, hindi po ito lang pagiging masipag. Maraming masipag ngayon, mahirap pa rin. Kailangan mong maging masipag ka na, may Kristo ka pa. Wow, galing, di ba? Masipag ka na, may Kristo ka pa. Masipag ka na, edukado ka na, may Kristo ka pa. Iyan ang pinakamaganda ng buhay na may Kristo sa buhay mo na, Lord, ikaw ang lahat-lahat sa buhay ko. Ang dahilan, bakit ako masaya? Dahil ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko. Hindi po ang girlfriend ko. Hindi rin po ang boyfriend ko. Hindi kung sino-sinong tao, sila ay isa lang sa side benefits bakit ako masaya. Ang ultimate na reason bakit dumating ang asawa ay regalo ni Lord. Bakit dumating ang anak ay regalo ni Lord. So unang-una, why this purpose came, bakit dumating ito para i-cater ang dream ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Amen po ba? I-cater ang dream ni Lord. Kaya yung katabi mo, isa yan, hindi lang yan restaurant na catering. Yang katabi mo ay isa sa sagot ng pangarap mo. Wow, galing, di ba? Hallelujah, di ba? Sarap, di ba? Kung di kaya dumating si Pastor May, ako, maniwala, kakulang ang buhay. Kulang. Wala sanang anak akong katabi ngayon. Kasi nangarap ako noon sa Luneta. Ang pangarap ko, Lord, nung nagbabasa ako ng Bible sa 2 Samuel chapter 12, sabi ko, Lord, pagbibigyan mo ako ng anak, ang pangalan ko talaga ay Jedidiah. Jedidiah means
the God's embrace, the love embraced by God. Pero dumating ako sa aking senses, sa aking sarili, ay paano darating? Wala naman akong girlfriend. Di ba? Mayroon talagang isang multiplier doon. May spiritual womb. Mayroong physical womb para yung pangarap ay mangyari. Wow, talaga naman galing ni Lord. Talagang galing. Amen po ba? O, kung bilangin mo ang iyong kakapusan, imposible talaga. Bakit? Nakita ko yung sarili ko kasi nanligaw na ako noon. Ibinato yung aking love later tuloy. Di ba? Tama naman yan eh. Love later, di ba? Oo. Pero love letter yun. Pinunit, binato sa mukha ko. Di na ako nagtangkang manligaw pa. Kaya mula noon, ibinuhos kong aking time sa Bible. Si Lord at ako na lang ang lover. The lover from each other. Binigo ba ako? Hindi naman. Di talaga ako binigo. Grabe si Lord kung magregalo. Hindi ko rin naranasan ang mga birthday na yung celebration. Ang matindi kong naalala na na-celebrate ang birthday ko nung ikinasal ako nung birthday ko. That's the greatest celebration that I experienced in life. Nang dumating ang nag-cater ng dreams ko. Ay, grabe si Lord. Parang ako nagdadrama ngayon. Di ba, Ale, pagbigyan nyo na ako, birthday ko naman, di ba? Kayo naman, oo. Kaya, di ba? Parang nagkukwento lang ako sa salita ng Diyos. Di ba? Purpose. The original intent. Alam mo pala, habang ako gumagawa nito kagabi, napadalay ko yata ang message na to kay nung tagagawa ko ng PowerPoint, madaling araw na. Sabi ko, Lord, ano ba yung mensahe? Alam mo, naalala ko birthday ko pala. So, habang nagninilay ako, birthday ko pala, Lord, yung pala yun, pag pinanganak ang tao, pinanganak ang purpose. Grabe, no? Sarap isipin, no? Isipin mo mabuti. Ngayon ko lang ito nakita na, hindi lang ngayon, nakita ko na ito noon. Nung habang nagdinilay ako. Nakita ko na, di ka pala talaga iiwanan ni Lord. Your goodness is running after you. Pag makita yung goodness ni Lord, that goodness is a very extraordinary goodness. Nahahabulin ka yan. Pag nahipo mo, na-touch mo ang heart ni Lord. Di mo kailangang manligaw. Pagkakausapin ni Lord yung taong nakita ng dalawa mong mata. At kapag hindi sinunod nun, di patutulugin ng Diyos yun. Sabi mo sa katabi mo, pag nakita mo na ang purpose, di ka patutulugin ni Lord pag di mo sinunod. Totoo to. Yan ang totoo. Kaya nung nanligaw ako, iwas siya, takbo siya ng takbo. Lord, ang dami namang tao dyan. Huwag lang yung tao na yan. Hindi ba? Nagpipreach siya. Talaga ang daming gumagaling. Nung time na yon. Talaga pati mayor, councilor, yung isang bayan na yon. Lahat ng mga tao nagpunta doon sa auditorium na yon. Alam mo ba, siya ang preacher. Nung makita ko siya, sabi ko, Lord, ito yung babaeng ibibigay mo sa akin. Grabe yun, ano? Alam mo yung deklarasyon mo sa iyong sarili na naniniwala ka, Lord, ito yung babaeng bibigay mo sa akin. Pagbaba, kakasabi ko lang ng ito yung babae, pagbaba, sabay nang hingi ng prayer. Pwede mo bang ipag-pray yung boyfriend ko? Ay, may boyfriend na.
Boyfriend. Itong attorney talaga, boyfriend pa lang naman daw. Alam mo, hindi rin biro-biro yun kasi engaged na siya. Di ba? Alam mo ba, kaya ako pinadala doon sa lugar na yun kasi titigil na siyang maglingkod kasi magpapakasal na siya. Yun ang totoo. Magpapakasal na siya. Naghanda na nga ng bahay sa village. Ako naman, ano namang pwede kong ipantay doon sa boyfriend niyang may bahay sa village kung ang bahay ko naman ay nasa gillage ng village. Alam mo ito, ay nagkukwento ako sa inyo, ito yung real life. Di ba? Original intent. God's original intent. Tapos, yung kanyang boyfriend na magpapakasal na sana siya, di sasakyan. Ikumpara sa akin, di saklay. Ang layo talaga, langit at lupa ang pagitan. Wala siya ko. Oy, bakit parang may artista? Boom, panis. Ay, grabe yun, ano? Purpose. Pag nakita mo ang purpose, talaga naman, ang hirap limiin kasi may gusto ka, pero yung gusto mo, hindi ka gusto. Diba? Ang hirap nun, ano? Pero titigil ka ba para ituloy ang purpose ni Lord? Diba? Titigil ka ba? Dahil ito ang circumstansya, ito ang real na nangyayari, titigil ka ba? O magmumukmuk ka na lang sa gilid na para kang mukhang laging bigo? Ano sa tingin mo? Nagkukwento ako sa iyo para malarawan mo rin ang sarili mo nasaan ka ngayon. Para makita mo ang sarili mo nasaan ka ngayon. Ang buhay di pera-pera. Ang pera, walang buhay yan. Ang buhay mo ay buhay mo. Huwag mong i-define ang sarili mo na ang iyong lakas ay pera mo. Hindi ho, totoo yan. Ang dami ng may pera. Ang totoo, buo ba ang buhay nila? Sagutin niyo ako. Buo ba talaga buhay nila? Kayo ang makakasagot. Dami na may pera. Buo ba talaga buhay nila? Kung pera-pera ang buhay, doon na naging miserable ang buhay. Kasi magiging pagod ka dyan. Paano bantayan ang pera? Samantalang, kung pera mo ang magbabantay sa'yo, hallelujah, di ba? Di nakakapagod yun. Sa madaling sabi, ikaw ba'y magmumukmok dahil hindi ka gusto ng gusto mo? Kaso lang, nandoon naman ako sa gusto ni Lord. Doon ako nakasandig, nakasandal, nakapisan. Doon ako nakasalalay sa gusto ni Lord. Sabi ko, kung gusto ni Lord yan, mangyayari yan. And di ko alam, pinagkakausap na pala siya ni Lord. At sa pagkausap ni Lord sa kanya, takbo lalo siya palayo. At habang takbo ng takbo palayo, biglang nagkasakit sa kakatakbo. Ang sabi niya, within 5 minutes, Lord, kung siya ang magiging lawful husband ko, siya, within 5 minutes, darating siya. Hindi niya alam, 1 hour before, binigyan ako ng grabing longing na hanapin siya. Grabe na. Your goodness is running after. Oh, di ba? Di ba? Yan yun. Kaya yung pangarap, nakita nyo na ngayon, ang pangarap, ni pinanganak yan ng pinanganak ka. At nasa sa iyo ang kakayanang magdiskubre. Huwag kang mapagod. Huwag kang matigatig. Huwag kang
mawalan ng pag-asa. Alam mo ba, 3 minutes pa lang, nandun ako sa harapan niya. Alam mo, sabi niya, kalooban ni Lord to. Alam mo, sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, di magpakasal tayo. Diba? Wala tayong pera. Ang kasal naman pagsunod sa Diyos. Hindi ba pwedeng ituloy ang kasal kahit bananakyo at palamig? Masunod lang si Lord. Basta't masunod ka lamang. Ang kailangan mo si Jesucristo kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging pigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Ay, nako, may punto talaga. Di ba masarap magkwento? Nangarap ka eh. Galing sa luneta, nasa likod, imposible, tapos lumipas ang mga taon. Di mo akalain nga talaga. It's beyond you. It's beyond your ability, beyond what you know. Because God knows all things. Alam ni Lord ang iyong pangarap. Pero mas alam ni Lord ang kanyang pangarap sa iyo. Grabe, no? Di ba masarap mangarap? O sabi mo sa katabi, mangarap ka na ngayon. Ayan, mangarap ka ngayon. Di ba? Sarap mangarap. Kaya, kingdom purpose, may assignment. Assignment mo yan eh. Yung pangarap ni Lord, assignment mo yan. Pangarap ni Lord, assignment mo yan. Matthew 24:14, the gospel of the kingdom shall be preached. Yung mabuting balita, kailangan maipahayag in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. The end will come. Alam mo ba, yung mabuting balita ay testimonya yan. Ang mabuting balita tungkol sa paghahari ni Lord ay dapat ipahayag. Ipahayag ang mabuting balita. Alam niyo po, ipahayag ang mabuting balita sa buhay mo. Sabi ng Matthew 24:14, ipahayag ang mabuting balita. At ang mabuting balita, iyan ang original purpose, yung intent ni Lord. Ay kailangan ito ang maghari sa iyo. Ito ang mamayani sa iyo. Ito ang maging buhay mo. Ito ang pinakamataas na intention ng puso mo. Yan ang pinakamataas na dapat magiging mataas na puwang sa buhay mo. Lord, ang paghahari mo ang hihahanapin ko. Diba? Hanapin mo ang paghahari ni Lord. Ipangaral niyang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Panginoon. Kaya sinabi niyang, seek ye first the kingdom of God. Hindi seek ye first the group, seek ye first the religion, seek ye first the samahan. Hindi. Alam niyo po ba, ang samahan o ministry, walang ministry kung wala ang Diyos. Wala tayo ngayon dito kung wala ang Diyos. Wala kayo dito kung wala ang Diyos. Wala pong pangarap na totoong-totoo kung wala ang Diyos. Wala po lahat yan. Lahat ng yang pangarap mo na yan ay parang wala lang yan. Alam niyo po ba, pwede mong ma-acquired within your own self. Kaya nga magkaiba ang achievement at receive. Kaya ang achievement, you acquired it, you study for it, you work for it, you do it. Alam niyo po ba? Pero ang gusto ni Lord is for you only to receive the good news of salvation.
Ang kailangan mo, tanggapin mo yon, yung mabuting balita ng kanyang paghahari. At yung kapag-hahari ay ipahayag yan, ipahayag. Ipakita, isiwalat yan. Hindi lang sa bibig, isiwalat sa gawa. Ipakita sa gawa. Yan ang mabuting balita na paghahari as a testimony to all nations. Lahat ng klase ng realm, ng domain. To all nations, lahat ng domain. Ipahayag ang mabuting balita as a testimony. At ang mabuting balita ay walang iba kundi ang paghahari ni Kristo Jesus sa buhay mo. Paghahari ni Kristo Jesus sa buhay mo para sa mga anak mo, para sa mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Alam nyo po, mapaniwala nila. Alam mo, naalala ko noon, during the time, nung process, alam mo, umaakyat ako sa bubong ng bahay namin. At ang number one pa na lagi nagsasabi sa akin, ikaw talaga, pilay ka na nga. Aakyat ka pa ng bubong ng bahay mo. Pag nahulog ka dyan, pilay ka na nga. Mapipilayan ka pa. Alam mo, sabi pa niya, lahat ng nagbabasa ng Bible buang na ngayon. Alam mo kung sino yon? Nanay ko. Totoo, hindi ako maintindihan ng nanay ko noon. Okay lang. Sabi ko, ma, huwag kang mag-alala, ma. Basta ipinakita ko lang sa gawa. Di ka pwedeng mga tuwiran. Anong panalo mo doon? Ha? Kasi wala pa lang naman akong mga bunga, puro palang bunganga noon. Di ba? Alam mo ba, pinakita lang. Alam mo, ang nanay ko, isa na ring buwang ngayon, no? Buwang magpupuri, buwang magpasalamat sa Lord, buwang sa gawain. Alam mo, kasi sabi niya, sorry sa word, hindi naman dapat yung word na yun, Pero baguhin natin, isa na sa tumatangkilik kay Lord. Amen. Isa na sa kanya ang puso. Lagi nagpapasalamat kay Lord ang mama ko. Lagi salamat, lagi sinasabi niya, anak, salamat na nindigan ka kay Lord. Alam mo, anak, salamat. Salamat, puro salamat ang ginagawa ng nanay ko. Alam mo, mga kapatid, Matthew 24 verse 3, the disciples are asking, when will this happen and what will be the sign? Di ba? When will this happen and what will be the sign? Ano ang mga palatandaan? Alam mo, ito, sabi niya, ano ang mga palatandaan? At Jesus told them exactly when the end will come. He answered them. Ano ang sagot niya? For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Marami ang magkukunwari na sila'y Messiah. At isa dyan, yung sinasabi ng Bible, there's a way that seems right unto a man. Alam mo, mayroong magkiklaim na sila ang sagot ng iyong mga problema. Mayroong magkiklaim na ito na ang iyong kaligtasan, ang tagapagligtas. At isa dyan na di mo namamalayan, walang iba, kundi ang kaligtasan mo, anak, ay mag-aral ka ng mag-aral. Mag-aral ka ng mag-aral, ibuhos mo yung pag-aaral to the point, wala ka ng time kay Lord. Puro aral, wala ka ng time kay Lord. Ito yung Misaya sa mundong ito ngayon. Ang tingin ng tao, puro eskwelahan ang sagot para ang tao malutas ang problema. Nothing wrong with it. Kaya sabi ng Proverbs 14:12, there's a way that seems right unto a man. Meron, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Ito na yung mga palatandaan. Pangalawa, technology. Ang tao, kala mo, pag wala ng cellphone, wala na siyang buhay. Nakikipag-away kung wala na yung technology. Makikipag-away pag wala na, parang wala na, sira na ang mundo pag hindi nahipo ang cellphone niya. Sino dito nakakatagal na isang araw walang hawak sa cellphone? Wala na ngayon. Alam mo, mahawakan ng cellphone, sasabihin niyang miss na kita.
Alam mo ba, without you knowing, sobrang ang puso mo napihit sa technology mo. Kala mo, wala nang sagot pag wala na ang technology. Hindi na masagot ang mga tanong mo pag wala na ang technology. Hindi na maiayos ang damdamin mo pag wala ng technology kasi hindi mo na makakausap ang iyong kasintahan. Technology. Nothing wrong with it. Pero bantayan mo ang iyong puso, hindi po yan ang ultimate na sagot para ikaw ay maayos ang buhay. Seems right unto a man. Ang third, medical science. Minsan ang medical science ay akala natin, yan ang sagot, na minsan din, walang problema, tama rin naman yan. Pero alam niyo po, si Jesus nag-aalok sa atin na may kagalingan sa piling ni Lord. Certain area sa buhay natin na si Lord ang sinasabing maggagawa ng himala sa iyo. At ang pinakalas na sinasabi ng tao, seems right unto a man. Walang iba, di natin namamalayan, nagtayo ang religion ang tao. Kala natin, religion ang sagot. Dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Kala mo, grupo ang pinako sa krus. Hindi. Ang pinako sa krus ay persona, hindi grupo. Persona ang pinako sa krus. Kaya many will come in my name, claiming I am the Messiah, claiming na ito ang ating sagot. Ito ang ating kasagutan. Wala hong papantay na ang sagot sa buhay natin na hinahanap. Walang iba, kundi si Kristo Jesus na namatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli upang ikaw at ako ay mabuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya God does not change but season changes. God does not change but season changes. Ang season nagbabago. So we must know how to read the season of God. Kailangan malaman natin, mabasa ang season ng Panginoon. Ang Matthew chapter 3 verse 3 na talking about the way and the path of God. Sabi niya, for this is the one repaired. Si John the Baptist by Isaiah the prophet when he said, the voice of one coming out, calling out in the wilderness. Sabi niya, prepare the way of the Lord, make His path straight. Itama ang daanan, gumagawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang Panginoon ay bababa. Are you ready to pay the price for change? Are you ready to pay the price for change? He is talking about the way and path of God. Kaya nga po, yung way and path of God, inilalatag sa harapan mo kung ikaw ay mamimili kung ano ang sa Diyos at ano ang sa mundo. Kailangan kang makakita, may mata ka ng pananaw tungkol sa gagawin ng Panginoon. Kaya nga, are you ready to pay the price for change? Kaya merong assignment. Are you ready to pay the price? Handa ka ba handa mo ba isaalang-alang yung mga gusto mo para sundin ang gusto ni Lord? Handa ka ba na may isantabi yung mahal na mahal mo para piliin ang pinakamahal sa lahat? Walang iba kundi ang Panginoon. Ang purpose ng Panginoon. Handa ka bang mamatay sa gusto mo, sa sarili mong masarili mong gustong-gusto para sabihin mo, Lord, ikaw ang mas gusto ko kaysa bagay na to. Alam mo, papaalam ang misis ko kasi pupunta siya sa nanay nung kanyang dating boyfriend na namatay. Patay na ho yung boyfriend, ha? Sabi niya, Papa, di kita maiwanan kasi birthday mo. Sabi ko sa kanya, ang birthday, araw na lang yan at numero. Yung taong pupuntahan mo, yung nanay at mga kapatid ng dati mong boyfriend, kailangan nila ang salita ng Diyos. Puntahan mo yun.
Iniimbitahan siya. Sabi ko, punta na. Paano yun pa? Birthday mo, iiwanan kita. Do not worry. Tapos na ang celebration natin. I-celebrate mo ang paghahari ni Lord na abutin ang pamilyang yun. Alam mo ba, kung critical ka, sabi mo, ba't ka pa pupunta doon? Wala naman ang bagay sa buhay mo. Alam mo ba, yung mga buhay natin, nakatenga na lang ng ganyan. Na-imagine nyo ba, mayroon kang dapat isaalang-alang kasi mas mataas ang ebanghelyo ng Panginoon na maabot sila. Hindi na itong nakaraan. Sabi ni Pastora kanina, ano sabi Pastor? Walter, kanina ni Pastora? Kailangang tapusin ang nakaraan. Ay, tapusin ang nakaraan? Upang? Kailangan pupuntahan ng kahapon. Tapusin ang nakaraan. Ayo! Napamas award yun. Pero no. Really, itong reality. Our responsibility is to move through and make the path straight. Make the path straight. Our responsibility is to move through. Kailangan tayo mag-move through, beyond. Move through you. Move through you, in you. Alam mo, in you and through you and make the path straight. Itama ang tamang landas, itama ang buhay. Dapat makilala na nila ang iyong tagapagligtas na nakilala. Kailangan maranasan na nila ang Kristong nagpapalaya. Kailangan maranasan nila ang paghahari ng Diyos. Amen? Amen. Maranasan nila ang paghahari ng Diyos. Huwag ka nang mag-iimot-imot. Sakit naman, ba't ka ganyan? Sakit naman, puro sakit. Ang tagal ka na rin ng lagi nasaktan kahit wala pa yun eh. Nasaktan ka naman na nung una pa eh, kahit wala pa yun eh. Gagamitin mo lang naman ang sitwasyon. No, our responsibility is to move through. Our responsibility, gumalaw ka na, kumilos ka na, at ituwid mo na ang landasan na lalakaran ng Panginoon sapagkat magpapakilala si Lord ng gusto sa iyo. Amen po ba? At sabi ng Matthew 16, and Jesus came and spoke to them. Sabi ng Panginoon, all authority has been given to me. Has been given to me in heaven and on earth. Sabi niya, heaven and on earth, verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Sabi niya, at mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na wag sabihin kanino man na siya ang ba't naabot niyang 20? Yung ba yun? Alright. Oh, it's okay. So sabi doon, all authority has been given to me. Lahat ng kapangyarihan, kapahamalaan ay binigay ng Diyos sa kanya. Diba? Sabi niya, go and make disciples. Go, make disciples. Go ang magbuo ng buhay. Magbuo ng mga tao na matuto ka sa Panginoong Yesus. Magbuo at baptizing them. Bautismoan sila, ilubog sila sa presensya ng Panginoon. I-baptize sila means ilubog sila sa presensya ng Panginoon. At turuan sila na bantayan ang aking mga utos. Turuan at bantayan. At kaya nga, disciple making is the process and raising them up in the faith toward Christ-like character. Ibalik sila doon yung Christ-likeness. Ibalik ang kalakaran. Ibalik ang lakad na kaisa ni Kristo Jesus. Ibalik ang lakad ng Panginoong Jesus. Ibalik yan sa buhay ng tao, yung ugaling langit. Sabi ng paano ba tayo gumawa at kumilos, mangaral? Paano ba tayo mag-disciple? At ano ba ang disciple making? O, diba?
raising them up in the faith toward Christ-like character. I-raise sila toward Christ-like character for the purpose of fruitfulness and spiritual multiplication for the glory of God. Kaya making disciple, paano tayo magbubuo ng mga tao? Buo ng mga tao, magbuo ng mga tao, yung Christ-like character na to, kitang-kita ng nanay natin. Christ-like character na to ay kitang-kita ng mga kapatid natin. Yung Christ-like character na ito ay kitang-kita ng mga nakapaligid sa atin. Paano pa natin i-display si Lord? Kaya yung kingdom growth is measured by soul rescued. Kingdom growth is measured by obedient disciple. Kingdom growth is measured by honorable sons. Kingdom growth. Paano lumago ang pag-ahari? Ang pag-ahari ng Diyos kung matutuong malago. Ang palatandaan at sukatan ng pagiging malago, maraming kaluluwa ang naliligtas. Naliligtas laban sa gawa ng kasalanan. Naliligtas sa gawa ng demonyo. Maraming mga disipulo, mga learner. Pag sinabing disciple means learner. Lahat ng mga learner na ito ay napaka-obedient hanggang ma-display nila ang Diyos as honorable sons. Maging honorable silang mga anak sa kaharian ng Panginoon. Kaya our assignment, what is our assignment? Is modeling, exhibit the likeness of Christ. Imitate me, just I also imitate Christ. Yan po yan, imitate me. Imitate si Paul. Yung paanong lumakad si Paul, paanong nangaral si Paul, paano niyang dinidisplay ang kaharian ng Panginoon. Paano niya na in-exhibit ang likeness ni Lord. Ang likeness ni Christ. Alam mo ba, exhibit natin yan sa kahit kanino. I-display natin yan kahit kanino. Yan ang modeling. Number 2, walking in love. Walking in love, building relationship. Makipag-build tayo ng relationship. Huwag tayong critical. Huwag tayong magiging, huwag din tayong komplikado. Alam mo, pakita mo lang yung pag-ibig, that's all. Huwag na tayong maghintay pa, suklian. Gawa lang tayo, full stop. Magmahal lang tayo, full stop. Hanggang ang kanilang mga puso ay malubag at bumalik kay Lord. Amen po ba? Sabi nga ng therefore, be imitators of God. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling. Tayo po ang mahalimuyak na samyo, mabango, amoy langit ka. Sabi mo sa iyong katabi, amoy langit ka ba? O yan, daman-daman nila ang langit sa lupa. Amen? Imitators of God. Walang makapag-imitate sa Diyos kasi Diyos ay Diyos. Pero paano natin ma-imitate si Lord? By walking in love. Walking in love. Magmahal ka lang. Magmahal ka yan. Yan ang greatest expression ng law ni Lord. Ang magmahal. Walking in love. Kaya nga po, number 3, practicing in all season. Practicing in all season. Purposeful ka on the job training. Purposeful ka kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Purposeful ka hanggang makilala nila si Lord sa buhay mo. Alam niyo po ba, hindi naman ako nangaral sa nanay ko. Ang pinakitaan ko lang, ma, I love you, ma. Hindi na yung kahapon, tapos na yung kahapon, mabuhay tayo ngayon para bukas. Mabuhay tayo ngayon para bukas. I-practice lang talaga in all season or out of season. In all season or and out of season. Iyan ang assignment natin. I-practice lang talaga ang kaharian ni Lord. Kitang-kita sa buhay mo. Yung ayaw maniwala, hintayin mo lang sila. May season din sila.
Alam mo, may panahon din sila, maniniwala din sila sa iyo. Magliwanag ka lang sa gitna ng dilim. Magliwanag ka lang, huwag kang patay-sindi. Magliwanag ka lang, practice it all in season or out of season. Yung paghahari ni Lord, ipakita lang yan. The things which you learn, the things you have received, Philippians 4:9, the things you have learned, the things you have received, heard and saw in me. Practice these things. I-practice lang yan. And the God of peace will guard your heart. And the God of peace will be with you. The God of peace will be with you. Sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam mo ba, yung isang masama o pangit na relationship, aayusin ni Lord yan. Yung ama, anak, anak sa ama, anak sa ina, manugang sa mga biyanan, lahat aayusin ni Lord yan. Magpakaliwanag ka lang, huwag kang patay-sindi. Huwag tayong balisaw-saw. Mag-church ngayon, bukas hindi naman. Mag-church ngayon, bukas hindi. Pag may problema, mag-church. Pag walang problema, wala sa church. Hindi, i-practice natin yan. Amen po ba? Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things, conclusion na po ito, and the things that you have heard from me, the things you have heard from me, among many witnesses, commit or entrust this to faithful men, who will be able to teach others also. Huwag kang papayag, titigil sa iyo ang narinig mong mabuting balita. Kailangan mong ipagkatiwala, magtiwala tayo sa mga faithful na tao, sa mga nakapaligid sa iyo, ipakita ang mabuting balita at makita din sa pamamagitan nila ang mabuting at ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Kaya sabi ng Mark chapter 1, the time is fulfilled. Basa, 1, 2, 3, go. And the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sabi ng Bible, dumating na ang takdang panahon. At I do believe ito ang iyong panahon. Hindi aksidenteng nandito ka. Hindi po aksidenteng nandito ka, kaya sinabi doon, repent and believe. Repent and believe. Pag sinabing repent, change of heart, change of mind, and change of ways, change of action. That is the meaning of true repentance. And believe, maniwala ka. Because God is faithful to forgive and cleanse you. Hallelujah. Balik tayo. Ano ba ang assignment na nilagay ni Lord sa iyo? Para kanino ba? Bakit ka binago ni Lord? Binago ka ba ni Lord para ikaw lang ang makinabang? O binago ka ni Lord para maging liwanag ka sa mga nadimlan? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Commit yourself right now to the Lord because God is giving you an assignment. In that purpose na nilagay sa buhay mo ay purpose na ikaw ay kanyang yakapin. Purpose para yung iyong buhay ay isa sa liwanag ng mga nadimlan. Magpapakaliwanag ka sa mga nadidimlan. For you are His chosen people. Ikaw ay pinili niya upang ang iba ay makakilala kay Lord. Upang ang iba ay makaranas kay Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. I-model si Lord. Lakaran ang pag-ibig ni Lord. I-practice ang gusto ni Lord. Oh, hallelujah. Just come before the Lord. Kung meron mang
iyong naranasan na di maganda at hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos, magsisi tayo. Magsisi ka. Lumapit sa Panginoon. At ang Diyos ay tapat na linisin ka at patawarin ka na para bagang hindi ka nagkasala. Handa kang linisin ng Panginoong Hesus. Linisin ang kanyang banal na dugo. Linisin ang kanyang buhay. Linisin ang hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Huhugasan Kanya na para bagang hindi ka nagkasala. Balik ka lang sa Panginoon. Balik ka lang. Manalig ka. Hallelujah. Amen and amen. Lord, for your mercy never fails me. Yes, Lord. All my days have been held in your hand. Hallelujah. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Lord, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kaming mag-asawa sa kalakasan na binigay mo sa amin. Katatagan, higit sa lahat sa pag-ibig na siyang nagpatibay sa aming pagsasama. Sa loob ng 29 na taon, pinatatag mo kami, pinanday mo kami, tinuruan mo kami, at dinala mo kami sa ganitong tagpo o tayo ng aming buhay upang ikaw ay lalo naming paglingkuran at aming itaas. At naniniwala kami na marami ka pang taon na idadagdag sa amin. Mararanasan din namin mag-golden wedding anniversary. Mararanasan din namin, Lord God, ang mga sunod-sunod na okasyon sa buhay din naming mag-asawa, sa buhay namin bilang isang pamilya. Higit sa lahat, salamat. Dahil, Lord, nilampasan mo ang sabi ng tao na ang buhay ni Pastor Dong ay hindi aabot ng 40. Pero ngayon, 56 na siya. Naniniwala kami, ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ikaw ang may likha ng kanyang buhay. Ikaw ang nagdadagdag ng mga taon, lakas, karunungan, kaalaman upang siya ay maglingkod sa iyo. Ang buhay naming ito ay para sa iyo sa pamamagitan ng lahat ng mga tao na ipinadadala mo sa amin.
Kahit Lord, kami bilang itinalaga mo sa simbahang ito, patuloy namin itinataas ang aming mga kamay para sa kanila upang Lord, sila'y iyong pagpalain. Sila'y iyong pagalingin kung sila'y nasa banig ng karamdaman. Tulungan kung sila'y nangangailangan. Lord, pahiran ng luha pag sila'y nalulungkot. Sa kanilang kabagabagan, papayapain mo ang kanilang puso't isipan. At yung lahat ng mga nagre-resist sa kanilang panawagan, Lord, naniniwala ako, hindi sila makakalayo. Dahil dumating ang season ng pagkakatawag mo sa kanila at seselyuhan mo, Lord, yung panawagan na yan. Kaya Ama, salamat ng maraming sa isang malaking pamilya dito sa loob at sa labas ng simbahan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat. Kung paanong nararanasan namin ang kasaganaan, ang kagandahang loob ng Diyos. Dalangin namin sa Panginoon na ito'y lubos ninyo ding maranasan. At sa lahat ng mga first time dito sa church, dalangin namin na ang biyayang ito ay matanggap din ninyo. At babalik-balik kayo sa lugar na ito dahil kayo din ay magsasabi, masarap pala ang may pamilya sa Panginoon. At Lord, salamat. Pagpalain mo ng aming paglalakbay papunta ng Tuguegarao. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Lord, ang pagpunta namin mamaya sa dedication ng coffee shop nila Pastor Manny. Salamat, Lord, ng marami. Hallelujah. Mga anak sa Panginoon, itaas sa inyong kamay at tanggapin nyo ang benediction na ito. Hallelujah. Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa ay pagpalain, pasaganain, pangunahan kayo, lahat ng hakbang ng inyong mga paa ay kanyang ingatan at gawa ng inyong kamay ay pasaganain. Salamat, O Lord, sa pag-iingat mo at direction sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Humayo tayo lahat at enjoy ang presensya ni Lord. Amen. We love you. Good afternoon, church. Enjoy your mga life group. Mag-join po kayo sa mga gawain. See you on Sunday. God bless us all. It's running after me. When my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness